Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Deya, nasaan ka ba? Lumabas ka nga muna rito sa sala. Anang papa niya na si Dario. Napapitlag si Deya mula sa pagbubuklat ng mga cards at pictures sa ibabang drawer ng cabinet sa silid ng Kuya John Lloyd niya. Mabilis na isinara niya ang drawer at lumabas na ng silid. Deya! Tawag na naman ang kanyang papa. Napabilis ang mga hakbang niya. Nariyan na po! Saan ka ba nagsuot na bata ka? Sita nito nang labasin niya ito sa sala. Malilate na ako sa opisina. Bakit po, Papa? Tulungan mo si Zaina na maglinis ng apartment. Mamaya nalilipat si Kenito. Ang apartment na sinasabi nito ay ang bahay na kalapit ng sa kanila na nasa gawing kanan na kanilang solar. Mahigit 1 taon na nakatayo iyon roon. Ang papa niya ang nagpatayo niyon para daw kapag nag-asawang Kuya John Lloyd niya ay may malilipatan na itong sariling bahay. Kenito, lalaki papa, paniniyak niya. Ang alam niya ay ayaw ng mama niya na paupahan ang bahay na iyon sa isang lalaki. Ayon sa kanyang mama, mas masinop daw ang babaeng tenant kaysa sa lalaki. Kaya nga 2 naunang tenant doon na umalis na ay parehong babae. Bakit ngayon ay kumuha ng lalaking tenant ang ama niya? Oo, anang papa niya. Anak siya na naging kaopisina ko dati sa Singapore. Mas malapit dito sa atin ang bago niyang assignment, kaya dito naisip na umupa ng matitirhan. Alam na ito ng mama mo. O paano? Bahala na kayo roon ni Zaina ha? Aalis na ako. May tatanong pa sana siya, ngunit mabilis ito nakababa ng bahay nila. Nasulubong pa nito sa gate ang Kuya John Lloyd niya na kadarating lang. Graveyard shift ang kapatid niya sa pinapasukang ospital. Tinignan niya ang oras sa relo niya. 7:00 na ng umaga. Sa tindi ng traffic sa Metro Manila, malabo na nga makaabot sa tamang oras sa opisina ang kanyang ama. Lumipat siya sa apartment. Nagsisimula na maglinis doon ang kasambahay nilang si Ate Zaina. Ate, tutulungan na kita. Pulisinta niya. Naku, wag na. Tanggi nito. Samahan mo na lang ako. Kaunti lang naman ang linisan dito. Regular namang ipinalilinis ito sa akin ng mama mo. Nagpalinga-linga siya. Malinis nga naman ang apartment. Pati ang ilang pirasong muebles doon ay bahagya lang na naalikabukan. Ako na lang ang maglalagay ng furniture polish dito sa sala, Sayat ate. Ikaw ang bahala. Teka, alam ba ng mama mo na narito ka? Hindi, nasa grocery pa siya. Baka dumating siya at wala magbukas ng pinto para sa kanya. Nandoon si kuya. Naalala niya ang mga nakita niya sa drawer ng kapatid. Mga card na galing sa best friend nitong si Candy at ang mga litrato kung saan magkasama mga ito. Nalilito na talaga siya sa kapatid niya. Ang sabi nito ay best friend lang nito si Candy. Pero bakit pakiramdam niya ay parang may relasyon na mga ito? Ate Zaina, may tatanong lang ako sa'yo. Aniya, habang pinapahid ang tuyong basahan ng kahoy na sofa na pinasiritan niya ng furniture polish. Wag lang math kasi mahina ako roon. Pabirong sabi nito. Natawa siya. Hindi. Tungkol ito kina Kuya John Lloyd at Ate Candy. Sino Candy? Yung best friend ni Kuya na kasabay natin nag-celebrate doon sa restaurant nung graduation nila. Yung lagi niyang ka-text at kung minsan itinatawagan pa niya sa telepono. Yung kasamahan niya nurse sa hospital. Siya nga. Pwede kaya maging sila? Bakit naman hindi? Pareho naman yata silang walang karelasyon. Sandali, bakit mo ba naisip na itanong iyan? Wala lang. Hindi niya maaring sabihin na may nahalungkat siyang mga litrato ng 2 sa silid lang ng kuya niya. Baka isumbong siya nito sa kuya niya at malaman pa ng buong pamilya niya na nakikialam siya ng gamit ng may gamit. Wala naman siya intensyon na halungkatin ang drawer ng Kuya John Lloyd niya. Nagkataon lang na ibalik niya hiniram niya ang permanent marker sa silid nito ay napansin niya nakabukas ng bahagya ang drawer. Sa halip ni Sara iyon ay naakit siya na lalo pang buksan iyon. Ikaw ha?
Baka may kaibigan ka na nanliligaw sa iyo sa school. Nanunod yung sabi ng ate Zaina niya. Wala ah, mabilis sabi niya. Nang titigan siya nito sa mga mata, ay iningusan niya ito. Kung may nanliligaw man sa kanya sa school nila, nagsisimula pala mga iyon ay bastard na sa kanya. Wala pa sa isip niya magpapaligaw. Artista lang at miyembro ng mga boy bands ang hinahangaan niya. Aminin mo na, hindi ko naman sasabihin kay Kuya Dario. Wala nga talaga, get niya. Alam nito may kahigpitan ng papa niya sa kanya. Isa rin yun sa mga dahilan kaya takot siya mag-entertain ng manliligaw. 16 ka na. Ako nga noon, elementary pa lang ay nagka-boyfriend na. Kaya pala maaga ka nagkaanak ate. Matanda lang siya ng 3 taon sa anak nito nasa probinsya. Single mother ito, kaya ang anak nito ay naiwan sa pangangalaga ng mga magulang nito. Ano pa nga ba? Mahirap talagang sumuway sa mga magulang. Iyon nakatanan ko noon, hindi naman niya kami kayang buhayin ng anak namin. Kaya hayon, nang mahirapan siya, basta na lang kami nilayasan. Nasaan na kaya siya ngayon ate? Ewan ko, nikibit-balikat na sabi nito. Wala na akong balita sa kanya. Malamang na nag-asawa na siya ng iba. Sayang no? Umupo siya sa sofa pagkatapos niya magpakintab iyon. Naku, hindi ko pinaghihinayangan ang ganoong klaseng lalaki. Irresponsable at hindi marunong manindigan. Bakit hindi ka nalang nag-asawa ng iba? Maganda ka naman. Siguro, may mga nandigaw rin sa'yo dati. Nadala na ako, Rhea. Ang dami kong tiniis na mura at paninisi ng mga magulang ko. Ayoko na maulit iyon kung magkakamali naman ako. Isa pa, wala na naligaw sa akin na matinutinong lalaki pagkatapos sa amin maghiwalay ng ama ni Karina. Malay mo naman, may dumating pa. Hindi na ako umaasa. Basta, pagsisikapan ko nila na mapagtapos ang pag-aaral ng anak ko, kahit vocational course lang. Ate Zaina, kung pupuntahin mo kaya rito si Karina, bakasyon naman sa school para makasama mo siya. Kasi sa loob yata ng 1 taon, 3 beses lang kayo kung magkita. At tigda-2 araw lang iyon. 6 na taon na ito na mamasukan sa kanila. Sa loob ng mga taon na iyon, ay baka wala pang 1 buwan nagkasama mag-ina. Hindi na, nakakahiya sa mama at papa mo. Ang dami na nga nilang pabor na ibinibigay sa akin. Ayoko masyadong samantalahin na kabutihan nila. Okay lang yun sa kanila. Hayaan mo, ako ang magsasabi. I'm sure, papayag sila sa suggestion ko. Wag na Dea, total naman, ay uuwi rin ako sa amin sa birthday ni Karina. Ang tagal pa nun ah. August pa yata ang birthday niya, diba? September, pagkatama nito. Okay lang, lagi naman kami nagsusulatan. Salamat ah. Wala yun ate, nakangiting sabi niya. Ginawa niya ito ng email account sa internet, kaya tuwing mag-i-email ito ay ginagabayan lang niya. Sa ganoon, hindi na ito gagastos pa ng selyo at pamasahe para magpunta sa post office. Mayroon naman daw computer ang kapitbahay nito sa probinsya kung saan maaring makigamit ang anak nito. Hindi mo ba namimiss si Karina? Siyempre namimiss. Lumalaki siyang hindi ako kasama. May lungkot sa tinig nito. Naawa tuloy siya. Napakislot sila nang tumunog ang knocker sa labas ng gate. Kasabay niyon ay tumahol ang kanilang alagang aso. May tao yata, wika niya. Siya na ang nagtungo sa gate para buksan iyon. Good morning, pati sa kanya ng isang lalaki nagpabuksan niya. Iniabot ito sa kanyang isang SSS ID. Bukod sa naka-embos sa litrato roon, ay malinaw rin niya nabasa ang pangalang Kinito Arcangel. Ang sabi ni Tito Dario, ipakita ko lang daw iyan sa makakausap ko dito. Patutuloy na ako. Nasabi na siguro niya sa inyo na kung uupa sa bakanting apartment dito. Ah, oo. Nasabi nga sa akin ni Papa. Aniya, binuksan niya ang pedestrian gate. Halika, pasok ka. Pinatahimik niya ang aso. Itinaboy niya ito, ngunit hindi talaga umalis kundi lumayo lang na kaunti. Salamat. Tumuloy na ang lalaki. Ito pa nagsara ng pedestrian gate na pinasukan nito. Ikaw siguro ang boss ni Tito Dario? Oo, ako nga. Dea ang pangalan ko. Hindi pa tapos linisin ang apartment, pero sandali na lang. Pwede mo na ipasok doon ang maleta mo. Iginiya niya ito patungo sa apartment. Malaki rin pala, wika nito, habang binibisitahan ang apartment mula sa labas. Malaki nga kumpara sa nagsosolo. 2 kasi ang bedroom noon. Siya na nga nagbukas ang front door para dito. Ate Zaina, nandito na yung uupa rito.
Binalingan niya ang lalaki. Kinito, siyang kasama namin sa bahay, si Ate Zaina. Pakilala niya sa dalawa. Binati ni Kinito si Ate Zaina. Naku, paano ba yan? Hindi pa ako tapos maglinis. Anang kawaksi nila. Okay lang po, ako na lang po maglilinis. Talaga pong inagahan kong punta rito para makapaglinis at maiayos ang mga dala ko. Ani Kinito. Kaunting walis na lang naman ang kulang. Hindi naman namin pinababaya ang marumi ito kaya madali lang linisin. Ang mabuti pa, sumama ka muna sa akin doon sa bahay, sabad niya, para tuloy makilala mo rin si Mama. Sigurado pagbalik mo rito mamaya, tapos na maglinis si Ate Zaina. Sumama nga ito sa kanya. Pagbaba nila ng apartment ay bumangad naman sa gate ang mama niyang si Morena. May bit-bit itong 4 na plastic bag ng groceries. Tinulungan nila ito ni Kinito habang pinakikilala niya dito ang bago nilang tenant. Natatandaan kita, sabi dito ng mama niya. Ikaw iyong pangalan ni Cesar na trainee dati sa munisipyo ng Kawit. Napasyal na ako sa inyo noong minsan umuwi ang papa mo at magpadala ng cellphone at pera sa kanyang mister ko. Pasensya na po pero hindi ko kayo natatandaan. Hindi naman kasi tayo nagkita noon. Nasa munisipyo ka na mapunta ako sa inyo. Ibinida ka lang sa akin ni Cesar. At marami kang picture sa sala ninyo, kaya natandaan ko ang mukha mo. Nagulat siya na sinabi ng mama niya. Ilang taon na marahil iyon, ngunit natatandaan pa nito. 2 taon na nakalipas, mula na huminto sa pag-abroad ang papa niya. Tiyak, kahit ang mama niya ay nagagapuhan kay Kinito para matandaan pa ito. Siya na ang nagkusa ipaglabas ng maiinom si Kinito. Pati mga pinamili ng mama niya ay siya na rin ang nagpapasok sa loob. Paglabas niya ay narinig niya niyayaya ng mama niya si Kinito na sa kanila na magtanghalian. Napatingin tuloy siya sa kanyang relo. Mag-aalas 9 pala ng umaga. Magpalimig ka muna, alok niya kay Kinito. Dinulutan niya ito ng isang baso ng pongkan juice at natirang batch ng buko lang kapay. Ineksperimento niya yung lutuin na nagdaang araw. Medyo humpak ng gitna ng pie. Wala na nga lang siyang mapiling mas maganda roon ang itsura dahil nag-iisa na lang iyon. Marahil ay maaga nag-dessert ang kuya niya kaya iyon lang ang natira. Salamat, sabi nito. Saglit lang na tumingin ito sa kanya. Nag-abala ka pa? Ano ka ba? Sabad ng mama niya. Parang kamag-anak na rin ang turing sa inyo na mister ko, lalo na sa ama mo. Kaya nga habang dito ka umuupa sa amin, gusto kong ituring mo na rin parang sarili mong bahay ang bahay namin. Huwag kang mahihiya. Hala, kainin mo na iyan. Sa daya mo nang bahalang umisista sa iyo. Aayusin ko lang ang mga pinamili ko. Pinalingan siya ng kanyang ina. Anak, ikaw nang bahala kay Kinito. Tanungin mo kung anong mga kailangan niya sa lilipatan niya. Opo ma, wika niya. Nang wala ng mama niya, ay naupo siya sa katapat ni Kinito. Masarap talagang tignan nito kahit hindi ito nakatingin sa kanya. Pero ngunit lalaki na laking kilos nito. Hindi ito maputi, ngunit hindi rin maitim. May girlfriend ka na? Pasisa niya. Nasamit ito, upo ito ng upo at hindi niya malaman kung anong gagawin. Mag-aalas 2 na ng hapon. 1 oras na yatang gising ang Kuya John Lloyd ni Dea. Nakapag-waits na nga ito sa kanilang teres. Ngunit sa halip na magtanghalian o mag-almusal, base na rin sa schedule nito, panggabi ito. 20 minuto na yata nakaupo ito sa pasamano habang nakasandal sa dingding ng teres, nakatanaw sa kawalan. Hoy, panggugulat niya dito. Kumislot ito ng bahagya at tinignan siya. Itinaas lang nitong isang paa sa pasamano at muling tumingin sa kalawakan. Naupo na rin siya sa pasamano ng Teresa, paharap dito. Para napakalalim na iniisip mo kuya. Parang sobrang bigat ng problema mo. Ano ba yun? Kinunutan siya nito ng noo. Hay, ano ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Nalungkot-lungkutan siya. She hanged her head for effect. Mahal lang kita, kaya ako concerned. Namimiss ko na yung kuya ko na paborito kong kaasaran. Dinunggol ng paa nito ang tuhod niya. Huwag ka ngang sobrang madrama dyan. Pumasok ka na sa loob. Mag-aral ka ng lessons mo kung wala kang magawa. Doon na siya napahumindig. Tumalon siya mula sa pasamano at pinamayway ang nito. Kuya, over ka na ha. Sasabihin ko na kina mama at papa na patignan ka na sa psychiatrist. Kinutusan siya nito. Ang OA mo? Anong OA? Talaga namang dapat ka nang patignan dahil 90% sure akong baliw ka na. Imagine,
Pinag-aaral mo ko ng lessons ko. Wala naman akong lessons na aaralin. Summer vacation kaya ngayon. Hello? Nagulat ito, ngunit halata ring binura agad ito ang pagkagulat. Nagbibiro lang ako, bawi nitong hindi naman nakangiti. Oo na, aniya, umupo ulit siya sa pasamano. Ayaw pang aminin na may problema siyang chick, kaya malilimutin na. Si Ate Candy ba? That got an immediate reaction from her brother. Dumiretso ito ng upo. Bakit mo nasabing si Candy pinoproblema ko? Nakita ko lang sa drawer mong pictures ninyong dalawa, pati na iyong mga cards. Kahit hindi ako nagkaroon ng chance na bulat-latan ng mga cards na iyon, sigurado ako na may mababasa akong interesting doon. Bilyang sabi pa niya, kumunot na naman ng noon ito. Napakapakialamero mo talagang babae ka. Oy ha, in fairness to me, hindi ko talaga binulat-lat kahit isa sa mga cards doon. Pero sa ibang pagkakataon siguro, hindi mo na makikita mga iyon doon. Napangisi siya. Hay kuya, sinasabi na nga bang ang isda sa bibig din ang huli? Kung hindi sobrang importante ni Ate Candy sa'yo, hindi mo ilalagay ang pictures niya together sa pinakatagong drawer na iyon. At kung wala ako mabubuko sa feelings mo sa kanya doon sa cards na nandoon, hindi mo iisipin na ilipat na lalagyan ng mga iyon. O ano, tama ba ako? Napailing-iling ito. Hindi na umimik. Naghintay lang naman siya ng 2 minuto. 3, 4, na mag-5 minuto ay nagbuntong hininga ito. Bumabalik na naman ang ex niya. Bingo! Oo nga, at ipinapakita niyang galit pa siya sa lalaking iyon. Pero ibang kutob ko, ang dami niyang gustong usisain sa kapatid, ngunit naputol ang pag-uusap nila nang lumapit sa terrace si Kenito. Excuse me, magtatanong lang sana ako kung saan ang pinakamalapit na hardware dito. Sa makiling second, sagot niya, yung street na kasangga ng Pulag Street, sa kaliwa yung hardware, katabi ng auto and vulcanizing shop. Pabilis sa gumana ang isip niya. Maaari siyang gumawa ng sketch upang hindi maguluhan sa Kenito sa direksyon na ibinigay niya dito. Sa gayon, kapag umalis na ito, ay maitutuloy na ng kuya niya ang kwentong bitin na siyang marinig. Maaari din naman mag-volunteer na lang siyang samahan si Kenito upang magkaroon ng pagkakataong mag-solo sila nito. Sa dalawang naglalabang pwersa sa utak niya na naig ang huli. Siyempre pa, dahil kakampi nito ang puso niya. Mas mabuti pa siguro kung samahan na lang kita Kenito, wika niya. Nakangiti siya ng bahagya pero tila pumapalakpak at tumatalo ng puso niya sa loob ng ribcage niya. Nakakahiya naman sa'yo, maabala pa kita. Hayaan mo nang samahan ka nitong si Dea, pagsang-ayon ng kuya niya. Muntik na niya nahalikan nito sa tuwa kung hindi lang sa parting shot nito. Kanina pa ako inaabala ng isang yan, hindi tuloy ako makakain. Nagpapasalamat si Dea dahil malayo-layo ang lalakarin nila ni Kenito. May namataan siyang nakaparadang padyak sa di kalayuan sa kanila. Ngunit hindi niya niyaya sa Kenito na sumakay sila roon. Dahil gusto niya magkasabay lang sila habang naglalakad. Pagkakataon niya iyon. Isang God-given opportunity iyon upang matagal niya makasama ang super mega crush niya at the moment. Move over Coldplay. Move over David Stocklife. Because here comes Mr. Right. Sabi ni Mama, civil engineer ka raw at nagtatrabaho ka sa munisipyo ng Kawit. Tama ba? Pangunguna niya pagkalabas nila ni Kenito sa kanilang gate. Gusto niya ma-establish ang rapport nila sa isa't isa. Kahit medyo naiilang siya. Kasi nga, crush niya ito. Gusto niya magkalapit sila sa paraang hindi nito mabubuko ang paghanga niya. Oo, pero hindi na ako connected sa Municipal Engineering's office. Nag-OJT lang ako roon dati. Pero lumipat agad ako sa private construction firm na makuha ako ang lisensya ko. Bakit? Dahil ba mas mataas ang sweldo? Hindi naman sa ganoon. Maanomalya kasi ang bidding at business deals. Ayoko naman makompromiso ang mga paninindigan ko. Kaya lumipat na lang ako sa pribado. Wow, ang bait mo naman. Naku, hindi naman sa ganun. Ikaw, college ka na ba? Anong course mo? Sa opening pa ng school year ako magka-college. Kakagraduate ko lang na high school. Accountancy na kukuhanin ko. Talaga? Akala ko college ka na. Matangkad ka kasi. 16 pa lang ako. Bata ka pala talaga.
Para may panghihinayang sa tono nito, kaya nagsisi siya na naisiwalat agad niya rito ang kanyang edad. Baka ma-turn off ito na sobrang bata pa siya. Hi, Rhea. Umabante na naman ang takbo ng kokote mo. First time at first day niyo pala na magkakilala. Magandang kursong accountancy. Iyon ba talagang gusto mo? Oo, mahilig kasi ako sa mga money matters. Pagpapakwela pa niya. Magtatagal bang project niyo rito sa Maynila? 1 taon ng kontrata ng developer namin. Kaya lamang, 1 taon din ako sa inyo. Good news iyon para sa kanya. Ang ibig sabihin niyon ay marami pang araw na makikita at makakausap niya ito tulad ngayon. And he seemed to enjoy their little talk as well. Palagi ka palang ganyan? Palipat-lipat na assignment? Oo, kung saan ang bagong project, doon kami. Mabuti okay lang sa girlfriend mo. Mahirap din siguro na lagi kayo magkalayo. Umiti ito. Wala naman akong girlfriend. Kinignan niya ito sa mga mata. Mukha namang hindi ito nagsisinungaling. Nagbubun niyang kalooban niya, ngunit hindi niya dapat ipahalata. Yang cute mong yan? Walang girlfriend? Imposible naman yata. Totoo, wala talaga. Bakit nga? Hindi pa kasi ako nakakahanap ng kasing ganda mo. Matinis sa tili ng pinakawala ng best friend ni Dea na si Badette pagkatapos niya ibalita rito ang the best sa lahat ni yata ng good news na natanggap niya sa buong buhay niya. Pagkatapos silang bumili ni Kenito ng ilang bagay sa hardware at magkulong na ito sa apartment ay lumabas siya. Nagtungo siya sa bahay ni na Badette. Sinabi ba niya talaga yun, Dea? Kapag Juan ay tanong nito, tumango siya. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako makapaniwalang narinig ko iyon sa kanya. Hindi kasi siya yung tipo ng guy na flirt. Kahit nga nung sabi niya sa akin na wala siyang girlfriend kasi hindi pa siya nakakahanap ng kasing ganda ko. Hindi pa rin flirty ang facial expression niya. Napapangiti lang siya na parang biro lang talagang sinasabi niya. You mean, hindi talaga siya sumisimple lang pagpapahingi sa iyo nang sabihin niya iyon? Ewan ko, nakibit balikat at sabi niya. Mahirap sabihin eh. Hindi ko nga kasi maramdaman na nag-flirt siya. Ang babaw mo, Ning. Iningusan siya nito. Mababaw na ako, mababaw. Basta, masaya ako na napansin niya maganda ako kahit hindi directly na ganoon ang pagkakasabi niya. Gosh, Badette, feeling ko talaga siya na si Mr. Right. Biglang tila napaisip ito. Oh, bakit natahimik ka riyan? Usisa niya. Inisip ko lang kung ipinapakita na ba talaga ni Lord si Mr. Right kahit bata pang isang babae. Napaisip din siya. Sana naman, Badette. Dahil gusto na talaga niya si Mr. Right si Kenito. Kinabukasan, pati ang pag-alis ni Kevin ay inabangan ni Dea. Tumambay siya sa terrace nila upang mabati man lang niya ito. Hindi siya nabigo. Kumaway bumati at nagpaalam pa sa kanya si Kenito. Maghapon siyang masaya. Hindi nga siya pinilit na mama niya na tanggalan ito ng mga puting buhok. Siya na mismo ay nagboluntaryong tanggalan ito ng uban. Pagkatapos nila mananghalian, kinahaponan ay nakatambay na naman siya sa teres. Naabutan siya roon ni Kenito. May dala na itong motorsiklo. Pinagbuksan niya ito ng gate. Uy, may service ka na ah. Wika niya. Sa iyo ba yan? Ngumiti ito na waring napapabaliktad na naman ang mga lamang loob niya. Oo, sumaglit ako kanina sa kawit para kunin ito. Mahirap din ang walang service. Medyo traffic kapag ganitong rush hour. Tama ka. At least ang motor pwedeng isingit sa traffic. Madali pa makalusot sa masisikip na kalye. Pwede mo iyang igarahe sa gilid ng apartment. May poste roon na mapagkakabitan ng kadena. Salamat. Hindi ba delikado rito? I mean, alam kong matitinik ang magnanakaw dito sa Maynila. Matitinik nga, pero huwag ka mag-alala. Mas matinik si Bistek sa kanila. Aniya ang tinutukoy ay ang kanilang alagang askal. Malayo pa ang magnanakaw, naaamoy na niya. Pero mabait siya. Kahapon, isang saway mo lang sa kanya, hindi na ulit niya ako nilapitan. Napahanga tuloy ako. Nagtataka siya kung bakit napapangiti ito na tila nagbibiro. Kay Bistek? Hindi. Sa'yo, kahit hayo pala'y kaya mong paamuin at turuan ng makakaalala. Ano bang sinasabi ng lalaking to? Hindi na nga niya ito nilapitan, pero lagi naman siya nakabantay sa isang tabi tuwing lalabas ako ng pinto. Naisip ko, siguro mas madali ka magpaamo ng tao. Napangiti na rin siya. Bakit mo naman nasabi?
May nahihimigan siya. Bahagyang-bahagya lang naman na para nagpapakute ito sa kanya. Kasi napaamo mo ako agad. Kumpleto na sana kaligayahan ni Dea dahil unti-unti na sila nagkakalapit ni Kinito kung hindi lang sa Kuya John Lloyd niya. Sa paglipas ng mga araw ay napapansin niya masagiging malulungkutin ito. Hindi na siya nakatiis. Isang araw, itinoon niya ito na off sa ospital ay kinausap niya ito. Kuya, ano ba nangyayari sa inyo ni Ate Candy? Bakit lately ay hindi ka na nagkukwento? Wala namang dapat ikwento, wika nito. Imposible at ang sinasabi nito dahil sa pagkakaalam niya ay magka-shift ito at si Ate Candy. Nag-aaway ba kayo? Nino, isa lang ang taong ikukwento mo sa akin dati pa. Sino pa ba? Dea, please. Ayoko siyang pag-usapan. Pero hindi na maganda napapansin ko sa'yo, kuya. Dati, stressed out ka lang. Ngayon, parang depressed ka na at pinipilit mo pang itago. Pumuntong hininga ito. Nagkabalikan na sila ng ex-boyfriend niya, Dea. Wika nito. Nalungkot siya para sa kapatid. Kahit kailan niya na lamang may lihim itong pagtingin sa best friend nito, sa palagay niya, ay noon pa nito itinatagong damdamin itong iyon kay Ate Candy at sa kanilang lahat. Hanga rin siya sa husay nito magtago. Alam niya mahirap gawin iyon. Kuya, madalas kong marinig ang kasabihan na pantay-pantay lang ang lahat ng tao pagdating sa love. Bakit hindi mo subukan ligawan sa Ate Candy? Sana nga, noon mo pa ginawa, nung hindi pa bumabalik ang ex niya. Ang tagal na kaya ninyo mag-best friend. Iyon na nga best friends kami. Kaya paano ko siya liligawan? Padala mo ng roses. Sulatan mo. Umiling ito. Bata ka pa, kaya hindi mo alam na sa kaso namin ni Candy, hindi lang ganun kasimpleng gawin ang sinasabi mo. Ano bang hindi simple roon? Sigurado naman kung susundin ito ang sinasabi niya, malalaman na ni Ate Candy na may feelings dito ang kuya niya. Kung nagagawa nga ng iba, bakit hindi ikaw? Best friend ko siya, Dea. Sa kultura natin, para katumbas na rin iyon na pagiging magkapatid sa laman. Sa tingin mo, paano ko sasabihin sa kanyang mahal ko siya na hindi niya iisiping sinasamantala ko pagiging matalik namin magkaibigan? Umiling-iling na naman ito. Hindi man lang umiti sa biro niya. It's not as simple as that. Mula sa pagdidilig ng mga halaman, ay nag-angat ng tingin si Dea nang marinig niyang bumukas ang pinto ng apartment. Lumabas doon si Kenito. Good morning, bati nito sa kanya. As usual, ay may kalakip na naman iyon na nakakakilig ng ngiti. Mas good looking ka pa sa umaga, pagpapakwelan niya. Ang sipag mo naman, pati halaman dito sa apartment, idinadamay mo sa pagdidilig. Ako na lang ang gagawa niyang pagbalik ko mamaya. Kaunti lang naman ang mga halaman dito. Kayang-kaya ko ng diligan ng mga ito. Ang totoo, bihira lang siyang sipagin na magdilig. Madalas na si Ate Zain ang gumagawa niyon. Ngunit ngayong isang dagdag na oportunidad ang pagdidilig upang makita si Kenito. Siya na nagkusang gawin ang naturang gawain. Salamat. Hayaan mo. Ipasalubong ka sa akin mamaya. Talaga? Dapat siguro malaman mo muna na hindi ako mahilig sa cheese. Ayoko rin ng kulay yellow at gustong gusto ko ang amoy ng Dolce & Gabbana for women. Humalakhak ito. Nagtaka siya. Ano na naman ba ang nasabi niya? Noted, Dea. Noted. Noted? Aniya sa sarili. Sinundan niya ito ng tingin nang lumapit ito sa motosiklo nito. Sumaka ito roon bago nito binuhay ang makina niyon. Pagkalipas ng wala pa yatang 1 minuto ay pinaandar na nito iyon. Kumaway pa ito sa kanya paglabas nito ng gate nila. Nilapitan ni Dea ang kuya niya. Mukhang solved na ang problema nito sa love life. Kuya, ano ng balita? Nakapagtapat ka na ba kay Ate Candy? Usisa niya. Nagulat ito na tila noon lang nagising sa malalim na pag-iisip. Kumunot ang noon nito. Ano ka ba? Para kang kabote. Bigla-bigla na lang kung sumulpot. Ako pang pinagbibintangan mo mukhang kabote. Ikaw nga tong wala sa sarili. Ngumingiti ka kaya mag-isa riyan. Ayaw mo pa kasing sundin ang advice ko na magpatingin ka sa psychiatrist. Parang may sapi ka na, kuya. Babatukan sana siya nito, ngunit mabilis siya nakailag. Uusisain pa sana niya ito kung hindi lang siya tinawag ng mama nila. Dea,
Dalhin mo muna kay Mrs. Samson itong order niyang mga t-shirt at pistachio nuts. Negosyo ng mama niya ang pagtitinda ng mga PX goods sa mga kakilala nito. Kumukuha ito ng mga orders at ito ang bumibili ng supplier nito ng mga PX goods. Opo mama, wika niya. Nagmadali siyang kunin ang supot na pinaglagyan ng mga in-order ng kapitbahay nilang si Mrs. Samson. Pero hindi agad siya bumaba ng bahay. Binalikan niya sa terrace ang Kuya John Lloyd niya. Sabihin mo na kasi sa akin, kuya. Ano ba talagang dahilan nagpapangiti ka mag-isa dyan? May good news ba sa inyo ni Ate Candy, ha? Wag ka nga chismosa riyan. Sundin mo na inuutos si mama sa'yo. Talaga to, oh. Ang damot-damot magkwento. Curious lang naman ako sa love life mo. Siyempre, bilang kapatid mo, gusto ko rin na maging happy ka. Magiging happy na ako pagkatapos ng araw na to. You mean, sasagutin ka na niya? Hindi pa naman ako nanliligaw. Paano niya ako sasagutin? Ang gulo mo naman kausap. Diyan ka na nga. Iniwan na niya ito. Kinagabihan ay hindi umuwi ang kuya ni Dea. Tumawag lang ito sa telepono at sinabing gigimik ito kasama mga katrabaho sa ospital. Makikitulog na lang daw ito sa bahay ng isa sa mga iyon. Kinabukasan ng tanghali na ito nakauwi. May pasa ito sa muka na hindi nito maipaliwanag kung paano nito nakuha. Mula noon ay lalo naging mukhang problemado ang kapatid niya. Madalas pa itong magising sa hating gabi na nagsisisigaw. Alam niya mabigat ang problema nito para dalawin ito ng bangungot. Nag-aalala na rito ang mama nila. Ayaw naman magtapat ang Kuya John Lloyd niya kung ano talagang pinoproblema nito. Hindi niya makatiis ang kuya ni Dea kaya kinausap siya nito. May nagawa akong isang malaking kasalanan kay Candy. Alam kong hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya. Pero hirap na kalooban kong itago pa ito pagtatapat nito. Ano bang kasalanan iyon, kuya? Sabihin mo na sa akin. Marunong naman ako magtago ng sekreto. Promise, tayo lang ang makakaalam. Hindi mo talaga ito pwedeng paalam sa kahit sino. Bumuntong hininga ito. Natatandaan mo nung off-duty ako na sinabi ko may gimmick kami ng barkada? Oo, hindi ka rito natulog noon. Kami magkasama noon ni Candy. Sinundo ko siya sa ospital. May binigay akong pagkain sa kanya. May gamot ang pagkain iyon, Dea. Kaya walang kahirap-hirap na nadala ko siya sa motel. Nanlaki ang mga mata niya at natutok niya ang kanyang bibig sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ng kapatid niya. Ipinagtapat nito na sa kabila ng oportunidad na napasa kamay nito, hindi naman daw nakaya ng konsensya nito na galawin si Ate Candy. Ngunit ang pagkakaalam daw ni Ate Candy ay may nangyari sa mga ito. Kaya nagugulo raw ngayon ang relasyon ng babae at ng kasalukuyang nobyo nito. Nag-cool off daw ang dalawa. Paano ko itutuwid ang pagkakamali ko na hindi tuloy mawawala sa akin si Candy? Mangiyak-ngiyak ng wika ng kuya niya. Ang akala ko ay maaayos na ang lahat pagkatapos ko siyang alokin ng kasal. Gusto ko talaga siyang panagutan, pero tinanggihan niya ako. Hindi rin siya magpapakasal sa maling dahilan. Umaasa pa rin siya na babalikan siya ng boyfriend niya. Hindi siya makaimik. Damang-dama niya ang bigat ng problemang pinagdaraanan ng kapatid niya. Malinaw na mayroon ito malaking kasalanan. Ngunit sino siya para husgahan ito? Nagmahal lang naman ito ng sobra-sobra. Pero, kuya, kailangan mo pa rin ipagtapat sa kanya ang totoong nangyari. Kailangan mong sabihin sa kanya buong katotohanan. Mapatawad ka man niya o hindi, para gumaan ang kalooban mo. Word na kami ni mama sa iyo. Lagi ka nalang binabangungot lately. Hindi ko kaya, Dea. Hindi ko talaga kaya. Sa kabila ng pagtatapat sa kanya na kuya niya ng sekreto nito, ay hindi pa rin nabawasan ng depresyon nito. Lalo na padalas ang mga bangungot nito. Hindi ako sanay na nakikita malungkot ka, Dea, sabi sa kanya ni Kenito. Hindi muna nito ay ginarahe ang motorsiklo sa gilid ng apartment nito. Nilapitan siya nito sa terrace nila. Ano bang pinoproblema mo? Bumiti lang siya at pinagalaw ang kanyang mga balikat. May dinukot ito sa bulsa nito at iniabot sa kanyang isang supot ng imported butter candies. Nagkataon pang iyon na pinakapaborito niyang brand ng butter candy na ilang taon na niya hindi natitikman. Wow! Naalala mo pa talagang magpasalubong, ha? Biglang sumiglang sabi niya. Pasensya ka na,
Ngayon ako nakahanap niyan, kaya ngayon lang kita nabigyan. Ngumiti ito, tila nahihiya. Naisip tuloy niya na baka discreet na paniligaw ng ginagawa nito. Hindi. Bakit? Kasi time na favorite ko talagang brand na ito. 12 o 13 years old pa lang yata ako nang huli ako makatikim nito. Padala pa ng tita kong balikbayan. Lumawak ang ngiti nito. I'm glad. Actually, naniguro lang ako. Wala pa kasi ako nakikilalang tao na hindi rin kakagusto sa candy ng iyan. Kaya iyan na naisip kong pasalubong sa iyo. Ngayon, alam ko na kung paano kita mabilis ang mapapangiti kapag malungkot ka. Talaga lang ha? Natawa na siya para dismulahin ang kilig na nadama niya sa sinabi nito. Bakit ka nga ba malungkot kanina? Umupo na ito sa tabi ng pasama ng kinauupuan niya. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin na hindi ko mai-reveal ang secret ng taong involved sa pinoproblema ko. Okay lang sabihin mo sa akin ang lahat. Huwag ka na lang magbanggit ng pangalan. Ganito kasi yun. May isang guy na may gusto sa isang girl na kaibigan niya. Actually, best friend sila. Ang pagkakaalam ng girl, bakla yung guy. Pero ang totoo, naging shield na lang nung guy ang idea na bakla ito para mas mapalapit pa roon sa girl. Ang kaso, may ibang mahal yung girl kaya nagpanik yung first guy at gumawa siya ng paraan para magmukhang may nangyari sa kanila ng girl. Nakakonsensya siya ngayon sa mga kasalanan niya sa girl. Yung girl naman nahihirapan kasi nga dahil sa pagkakaalam niya may nangyari sa kanila ng first guy, nagalit sa kanya yung second guy. To cut it short, sa kabila ng mga ginawa ng first guy, hindi pa rin niya nakuha yung girl. Mahirap ang sitwasyon niya, wika ni Kenito. Sana kasi nilakasan na lang niya ang loob niya at ipinagtapat niya ang feelings niya roon sa babae. Matanggap man siya o mabasted, at least walang mapeperwisyo. Tama ka, pagsang-ayon niya. Kaya lang, hindi siguro siya ganoon katapang na harapin yung girl ng face to face at sabihin dito ang feelings niya. Ano naman ang involvement mo rito? Ako ang confidant tong first guy at kakilala ko rin yung girl. Nagigilty rin kasi ako kasi nga alam ko naman ang totoo pero hindi ko sinasabi roon sa girl. Naguguluhan ako ngayon kung ano ba talagang dapat kong gawin. Ilagay mong sarili mo sa lugar ng isang kaibigan para sa kanilang lahat. Ano ba sa tingin mo dapat gawin? Dapat ipagtatapatan ng first guy ang totoo roon sa babae. Ang kaso nga, hindi naman niya ginawa. Ikaw, makakaya mo bang masira ang relasyon ng dalawang tao nagmamahalan? Kung may magagawa ka naman para hindi mangyari yun? Kapag nakialam ako, patay naman ako patay ako roon sa first guy. Ano ba sa tingin mo mas makakaya mo? Yung awayin ka ng first guy? O yung sumbatan ka ng konsensya mo dahil hinayaan mong masira ang relasyon ng dalawang tao? Pwede naman sanang hindi nangyari iyon kung nagtapat lang sa kanila. Ikinonsidera niya ang ideya sa sinabi ni Kenito. Ngunit, mas nagbunsod sa kanya para ipagtapat kay Ate Candy na nalalaman niya ay ang patuloy na pagdalo ng bangungot sa Kuya John Lloyd niya. Pinuntahan nga niya si Ate Candy sa ospital na pinaglilingkuran nito. Sinabi niya rito na nalalaman niya. Galit na galit ito. Medyo natakot din siya para sa kapatid. Sigurado ko kumprontahin ito ni Ate Candy. Kinabukasan, pagkatapos kausapan ni Ate Candy si Dea, ay gulat na gulat ang mga magulang niya nang sabihin ng kuya niya na suspendido ito sa ospital. May mga galos din ito sa braso at muka at masamang tingin ito sa kanya. Nagpusisa ang mama niya. Sinabi ng kuya niya na may nakaaway ito sa ospital. Hindi siya kinumpronta nito pero hindi naman siya nito kinikibo. Mas nahihirapan siya ng ganoon. Paano namumulaklak ang mga halaman mo kung lagi ka nalang nakikitang malungkot? Nilingon ni Dea sa Kenito. Marahil ay nasilip nito mula sa bintana ng apartment nito na nagdidilig siya ng halaman kaya ito lumabas at nilapitan siya. Minitian niya ito pero pilit. Sinunod ko yung advice mo. Sinabi ko na doon sa girl ng totoo. Nagkaroon silang confrontation. Nagalit naman ngayon sa akin yung guy. Hindi niya ako kinikibo. Hindi ko naman siya masisisi. I betrayed his trust. Okay lang yun. Cheer up. Tinapik pa siya nito sa balikat. Ang importante, ginawa mo ang tama. Eventually, kikibuin ka rin ng guy. Marirealize din niya na hindi siya dapat magalit sa'yo. Dapat pa nga siya magpasalamat dahil nakalaya na siya sa pagtatago ng katotohanan na nagpapahirap din sa kalooban niya. Tinignan niya ito sa mga mata.
Napaka-hopeful ng mga iyon. Para ang lahat tuloy na sasabihin nito sa kanya ay paniniwalaan niya. Salamat ha. Alam kong tama yung advice mo. Sana nga, sooner ay maging okay ulit kami. Hindi rin ako mapalagay ng ganito na ayaw niya akong kibuin. Tinitigan siya nito na sukat niya ikinailang. You know what? I think you're ahead of your time. Alam ko naman, ginawa mo ito hindi dahil sa advice ko. Ginawa mo iyon dahil alam mo sa puso mo na iyon ang tama. Bakit pa ganoon? May tingin sa kanya si Kinito na parang humahanga ito. I'm proud of you, Dea. Kung ako siguro naging kuya mo, I would be prouder. Laglag man ang pag-asa niya na napapansin na siya nito bilang babae, ay masaya na rin siya. Beggars cannot be chooser. Mas gusto na niya maging parang kapatid ang tingin to sa kanya kung lagi naman sila magkakausap. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Baka balang araw, kapag hindi na siya minor de edad at muli sila magkita nito, ay mapansin din itong girlfriend material din siya. Meanwhile, hindi niya alam kung kailan mawawalan ang paghanga niya dito. Bigla nalang nagising si Dea mula sa mahimbing na pagtulog. Hindi niya alam kung anong dahilan para magising siya ng alanganing oras. 1:10 pala ng umaga ayon sa cellphone niya nasa ibabaw ng bedside table. Marahil ay dahil sa init. Kahit naka-electric fan siya, mainit na rin ang hangin binubuga niyon. Palibhasa ay nasa peak na ng summer. Bumangon siya mula sa kama upang uminom ng tubig nang marinig niya magtatahol si Bistek. Sumilip siya mula sa bintanang jalousie sa kanyang silid. Wala naman siya nakitang kakaiba. Nang huminto sa pagtahol ng aso, ay lumabas na siya ng silid. Nakainom na siya ng gatas at nakabalik na sa silid ay hindi na ulit niya narinig ang tahol ng aso. Kampanting humiga ulit siya. Naiidlip na siya na makarinig siya ng mga kaluskos, igay, kalabog at kakaibang mga tunog. Bumalikwas siya ng bangon at sumilip ulit sa bintana. 2 lalaki nakita niya nagpapambuno sa tulo ng malamlam na liwanag ng mga bituin. Patay ang ilaw sa lamppost, pati na rin ang ilaw sa kanto ng kanilang kisame. Nagsisigaw siya upang magising ang mga kasambahay niya. Ilang segundo lang ang lumipas at naramdaman na niya nagpulasan ng kanyang papa at kapatid patungo sa apartment na inupahan ni Kinito. Saglit pa at naroon na ang kanyang ama at kapatid. Para siya nabuhay ng isip, binuhay niya ang isa pang ilaw sa kabilang dulo ng bahay nila na katapat ng apartment. Pagsilip ulit niya sa bintana, hawak na ng kanyang ama at kuya sa magkabilang brasong isang hindi niya kilalang kalalaki. Nakalugmok na naman sa lupa si Kinito. Diyos ko, wag naman po. Dea, Mama, tumawag kayo ng pulis at ambulansya. Maingay na sabi ng kuya niya. May tama si Kinito. Habang pinagmamasdan ni Dea, ang maputlang muka ng natutulog na si Kinito ay hindi niya maiwasang maawa dito. Maraming dugong tumaga sa tiyan nitong nasaksak ng lalaki nagtangka magnakaw ng motorsiklo nito. Hinihintay lamang ng nurse ang go signal ng doktor at handa ng salinan ito ng dugo. Kalilipat lang nito sa recovery room. 8 stitches ang naging tahi nito sa tiyan, ngunit malalim ang stab wound na tinamo nito. Mabuti na nga lamang at walang internal organ ang na-damage sa pagkakasaksak dito. Nagboluntaryo siya makuna ng dugo nang malaman niyang kailangan salinan ni Kinito. Ayaw pa sana niyang pumayag ng mga doktor dahil wala pa siya sa tamang edad. Ngunit pinaparma niya ng waiver ang kanyang ina upang makuhanan lang siya ng dugo. Magkaiba sila ng blood type ni Kinito. Mabuti na lang at may available na katipo ng dugo nito sa blood bank ng ospital kaya ipinalipat na lang doon ang nakuha sa kanya. Ang papa naman niya at Kuya John Lloyd ay nasa police station. Sumama ang mga ito sa mga pulis sakay na nagtungong police car sa kanila. Marahil ay naghaharap na ng formal complaint ang mga ito laban sa taong nagtangka manloob sa bakuran nila at sumaksak kay Kinito. May kumatok sa pinto kaya mabilis siyang bumalik sa kinauupuan. Nang bumukas ang pinto ay lumitaw roon ang isang may edad ng babae at isang lalaking marahil ay nasa early 20s pa lamang. Malaki ang pagkakahawig ng babae kay Kinito kaya nahulaan niyang ito ang ina ng binata. Ang lalaki naman ay bahagya lang pagkakahawig dito at siyak niyang mas bata kaysa kay Kinito. Binati niya mga ito saka siya nagpakilala. Nalaman niyang Amelia ang pangalan ng babae at Kennedy naman ang lalaki. Ina at kapatid nga ang mga ito ni Kinito. Sa mga maikling pangungusap
ay nagawa niyang ikwento sa mga ito kung paano nasaksak ang binata. Maayos namang makipag-usap ang mga ito. Hindi niya inaasahan na magpapasyang ginang na paalisin na sa kanilang apartment ang anak nito. Paano na yan? Maaga ka pala mag-goodbye sa Mr. Right mo. Kantsaw ni Berna kay Dea na magkita sila nito. 3 araw na kalilipas mula na masaksak si Kinito. Nailabas na ito ng ospital. Pansamantala raw ito magpapagaling sa inuupahang apartment kasama ang ina't kapatid nito. Ang sumaksak dito ay nasampahan na ng kasong attempted homicide, attempted theft at trespassing. Mabuti na rin siguro ang ganito. Walang latoy na sagot niya sa kaibigan. Mas maaga ko siya makakalimutan. Mas okay. At least, aalis siya na hindi pa ganoon kalalim ang feelings ko sa kanya. Kaya lang, ngayon pa lang ay parang nasasaktan ka na. Pinagalaw lang niya ang kanyang mga balikat. Ano bang sabi niya? Susundin ba daw niya ang gustong mangyari ng mother niya? Iyon pa nga ang isang kinalulungkot ko. Mula nang dumating ang mother niya, hindi na kami nakausap ni Kinito na kami lang dalawa. Hindi ko malang siya matanong kasi nga lagi nakabantay ang nanay niya. Naku, baka nakakaamoy si mother dear na balak mong gapangin ang anak niya. Ano ka ba? 25 years old na si Kinito, hindi na kailang gwardyahan. Grabe ka, Dea. Lolo mo na pala si Kinito. May lolo ka na, tatay, uncle at kuya kapag kayo nagkatuluyan. Batukan kaya kita. Ano naman kung mas matanda siya sa akin? Lalaki naman siya. Ang sabi nga nung teacher natin sa biology, nung second year high school pa lang tayo, physically speaking, mas nauuna mag-mature ang babae kaysa sa lalaki. Kaya tama lang na mas matanda siya kaysa sa akin. Pero 9 years din iyon. Ang laki pa rin ng age gap ninyo. Sigurado magkaibang-magkaiba ang mga hilig ninyong dalawa. Okay lang, basta hindi ko pakikialaman kung anong gusto niya. Respetuhan na lang. Berna, tingin ko hindi ko lang siya crush. Mahal ko na siya kaya ganito nararamdaman ko. Paano niyan ngayon? Ikaw na nga nagsabi na iaalis na siya ng nanay niya sa apartment niyo. Ewan ko, pero kapag natuloy siyang umalis sa amin, gusto ko munang malaman niyang feelings ko. Nanlaki mga mata niya at mga butas ng ilong nito. Magtatapat ka ng feelings sa kanya? Hello, babae ka pa rin no? Hindi ko naman yung kinalilimutan. Pero nga kasi, para hindi ko na kaya itago pa to. Naku girl, hindi talaga ako sang-ayon sa sinabi mong yan. Kasi, natatandaan ko yung sinabi ng mga pinsan kong lalaki na turned off sila sa mga babae nagbibigay ng motibo at nauunang manligaw kaysa sa kanila. Medyo nahulas na siya sa narinig. Hindi niya makakayanan kung sa halip na mapalapit ay lalong mapalayo ang loob ni Kinito sa kanya. Pero paano pa niya pipigilan lumabas ang feelings niya sa binata? Kahit medyo mainit na, ay diniligan pa rin ni Dea mga halaman sa gilid ng bahay nila at ng apartment ni Kinito. Nakita niya kasi nakaupo ito sa balkonahe. Nagkataong pang umalis ang ina nito. Ang kapatid naman itong si Kennedy ay nung isang araw pa bumalik sa kawit. Kumusta ng pakiramdam mo? Bati niya sa binata. Sumasakit pa bang sugat mo? Hindi na gaano. Wag lang mababangga ito, ayos lang ako. Sagot nito. Mabuti at mabilis lang gumaling ang sugat mo. Nalulungkot talaga ako na dito ka pa napahamak. Inasure ka pa naman ni Papa noon, naligtas ka rito sa amin. Base sa investigasyon ng mga pulis, hinagisan pala ng suspect ng pagkaing may laso ng aso nila, kaya namatay. Kaya marahil nagawa ng suspect na makaakyat sa steel fence nila. Batikang magnanakaw na raw ang suspect, kaya pati ang pagbibigay ng pagkaing may laso sa aso nila ay kasama sa plano nito. Kahit nasaan ako, kung talagang madidisgrasya ako, mangyayari pa rin yun. Nakangiti ito na tila baliwala dito nangyaring gayong nalagay na ito sa bingit na kamatayan. Mabuti na nga lang, hindi ako napuruhan. Kailan ka nga pala aalis dito? Naging mapanood yung ngiti nito. Bakit naman gusto mo na akong paalisin? Hindi sinabi lang na mama mo na iaalis ka na niya rito. Kasi nga naman, dito ka na disgrasya. Ayaw lang siguro niya maulit ang nangyari. Nag-usap na kami ni mama. Pumayag na siya hindi ako umalis dito. Napalapit siya rito. Talaga? Teka, nababasa na ang balkon. Anitong tatawa-tawa. Gulat na iniiwas agad niya ang hose ng tubig.
Nang tignan niya ito ay hindi naman umabot sa front steps ng apartment ang nabasa ng tubig. Niloloko mo naman ako eh. Gusto lang kitang biruin. Para kasing problemado ka na naman. Bakit ba? Ano ba ang problema mo? Wala. Bumalik siya sa pagdidilig ng mga halaman. Palagay ko, mayroon. Hindi siya kumibo. Sinulyapan niya ito. Pilyo ng pagkakangiti nito at hindi siya mapalagay. Kasi binabaha ng mga halaman na dinidiligan mo pero hindi ka pa rin tumitigil sa pagdidilig. Gulat na napatingin siya sa lupa. Naglalawa ng mga iyon at malamang na masarmunan siya ng mama niya kapag nakita nito na nag-aaksaya lang siya ng tubig. Mabilis niya isinara ang gripo kung saan nakakabit ang water hose. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Kinito. Samahan mo naman ako rito. Magkwentuhan muna tayo. Pinagpaliwanagan ko siya. Isa pa, kahit ayaw niya ako manirahan dito, kung ako naman ang may gusto, wala siya magagawa. Saka, marunong umanawa sa rason si Mama. Gusto ko magstay rito sa inyo, kaya ginala niya ang desisyon ko. Nakakahiya nga sa parents mo, kasi hindi ka namin naprotektahan. Actually, kung hindi naman ako lumabas ng bahay, hindi ako madidisgrasya. Hindi lang kasi ako makapayag na basta na lang tatangayin na magnanakaw ang motorsiklo ko nang wala akong ginagawa. Sinulyapan niya ito. Kahit na ospital ito, ay parang hindi pa rin lumiita ang maskuladong pangangatawan nito. Pero nanganib ang buhay mo sa ginawa mo, wika niya. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa ginawa mong pagdodonate ng dugo sa akin. Sa halip ay wika nito. Wala yun, nangailangan ka at nagkataong kaya kong tumulong. Ang sabi sa akin ni Tita Morena, takot ka raw sa turok ng karayom. Hindi ka pa rin daw dapat mag-donate ng dugo, pero nagpakatatag ka raw at pinapirma mo pa siya ng waiver para lang payagan ka makunan ng dugo. Maraming salamat, Dea. Alam kong kulang pa ang mga salitang iyon sa ginawa mo para sa akin. Okay na yun. Ilang araw nga pala ang ibinigay na bakasyon sa iyo ng opisina ninyo. Pag-iiba niya sa usapan. Teka, binabago mo ang topic. Hindi pa ako tapos magpasalamat sa iyo. Ikaw rin palang una nagising, kaya nadaluhan agad ako ni na Tito Dario. Kung hindi dahil doon, baka hindi lang isang saksak ang abutin ko sa magnanakaw. Ayoko nang balikan yun. Change topic na tayo. Bakit pa nahihiya ka mapasalamatan? Bakit parang minamaliit mo lang ang mga naitulong mo sa akin? Napakalaking bagay nun sa akin, Dea. Hindi ko yun makakalimutan. It made you even more beautiful inside and out. Hindi ko to sinasabi lang dahil sa nagawa mo para sa akin. Sasambulat talaga ang kilig niya dahil sa mga sinasabi nito. Ikaw naman, sobrang papuri na yan ha, wika niya. Dinunggol pa niya ito sa tagiliran. Aray, naku, medyo masakit yata iyon. Ay, sorry. Hindi niya alam kung paanong himas ang gagawin sa sugat nito. I'm sorry talaga. Nawala sa isip ko na may sugat ka nga pala. Nang tignan niya ito, ay nakangisi ito at hindi naman mukhang nasaktan. Napaka-inosente mo pa talaga. Joke lang ba na nasaktan ka? Ibang isinagot nito. Sana, manatilang innocence na iyan kahit lumampas ka na sa minor age. Pwede ba yun? Siyempre, kapag nagkaedad ng isang tao, ay nawawala rin ang pagka-inosente. Tinitigan na naman ito ang mga mata niya. I'd like to be around when that time comes. Hindi siya makaimik. May palagay siya magkaiba sila ng pakahulugan sa salitang innocence. Napakislot sila nang tawagin siya ng mama niya. Wrong timing talagang kanyang mama. Nag-uumpisa palang sumarap ang pagkakwentuhan nila ni Kenito. Napilitan na lang siya magpaalam dito. Nang tumango ito, ay nanghihinayang na umakyat siya sa bahay nila. Plansyado ng mga papeles ko, Dea. Okay ng lahat. Nakapirma na ako ng 2-year contract. Pwede pa raw ma-extend iyon. Depende sa akin, sabi ng agency na nag-place sa akin sa isang hospital sa Canada. Anong Kuya John Lloyd niya. Bigla na lang siyang nilapitan nito at parang walang anumang kinausap siya. Napaangat na mukha si Dea na makita niya si Berna na nanlalaki ang mga mata. Nasa campus sila. May isa pa silang klase bago mag-uwian. Ano ba? Nagpapakwela ka ba? O nang-aasar na naman? Ang init ng ulo ng lola. Para i-remind ko lang naman po kayo na finals na natin pero parang hindi ka nag-e-exert ng effort na mag-review.
Buntong hininga ang isinagot niya rito. Ano na namang drama yan? Baka nakakalimutan mo. Accountancy ang course natin at hindi masscom. Numero at hindi mga eksena sa play ang dapat natupagin natin. Kaya tumigil ka na sa kaka-emote dyan. Aalis na siya, Berna. Sino? Umupo ito sa bench sa kinaupuan din niya. Si Kenito, lilipat na sila sa Subic next month. Nagpaalam na siya sa amin. Naku, at ang pagsintang pururot na naman pala niya ang dahilan kaya nag-e-emote. Bakit ba kasi pinagtsatsagaan mong gurang na iyon? Ang dami nagkakandarapang manligaw sa isa department natin. Pati nga sa mga taga-engineering, may nagtsatsaga ng ligaw sa iyo. Sa kanila mo nalang ibaling ang pansin mo. Ikaw kaya mapunta sa lugar ko. Tignan ko lang kung hindi ka rin magkakaganito. Hindi naman kagwapuhan na Kenito na iyon. Sobrang in love ka. Mas gwapo at mayaman dun si Edward. Estudyante rin sa universidad at pinapasukan nila ang lalaking tinutukoy nito. Nakita mo naman ng wheels, latest model at lagi parang maraming datung. Ang Kenito mo, motorsiklo lang ang wheels. Hay, bakit ba kailangang hitsura, pera at kotse ang maging basihan para maging lovable ang isang tao? Alam mo namang hindi ako ganoon. Okay, wag na lang ganoong aspect ang tingnan mo. Si Kenito, almost 1 year na sa inyo, pero hanggang ngayon, pinahuhula ka pa rin kung may feeling siya sa iyo o wala. Samantalang si Edward, kahit siguro bakas mo'y hahalikan sa sobrang pagka-inlove sa'yo. Pero ano, binasted mo yung tao kasi iniisip mo, liligawan ka rin naman head na Kenito na iyon sa mga isa sa mga araw na ito. Oy, wala akong ganyang iniisip. Asus, ayaw para umamin. Halata ka naman. Kaya lahat ng mga manliligaw sa iyo, binabasted mo agad. Kasi ayaw mo magkaroon ng karibal si Kenito. Kumbaga, ikaw na humahawi ng daan para sa kanya at nang hindi na siya mahirapang manligaw pa. Yumuko siya para ikubli ang kanyang kalungkutan. Berna, kung ako na kaya manligaw sa kanya, kung dagukan na lang kaya kita. Nakakainis naman kasi, bakit pa sa kultura natin, hindi pwede manligaw ang mga babae? Kung aalis na kamo si Kenito, sigurado ako na makakalimutan mo rin siya. Umiling-iling siya. Ayoko siyang kalimutan. Bah, kung gusto mo maging miserable na lang ang feelings mo, sumigi ka. Alam niyang may punto ito. Bakit nga ba siya magpapatuloy na magpapakamiserable sa isang pag-ibig na hindi naman matugunan? Kaya lang, ay matigas siguro ang ulo ng puso niya. Kung may ulo man iyon, si Kenito lang ang gustong mahalin niyon. Bawat araw na magdaan ay parang gustong hilahin ni Dea pabalik. Tuwing may pagkakataong magkausap sila ni Kenito, kung maari lang na pahintuin muna niya ang paglipas ng mga segundo, magtagal lamang iyon. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan niya. Sabado noon, umaga, isang pulang pick-up truck ang huminto sa tapat nila. Iyon daw ang pagsasakyan ni Kenito ng mga gamit nito sa paglipat nito sa Subic. Na makita niyang lumabas na apartment si Kenito, bit-bit ang suitcase nito, nag-init agad ang sulok ng kanyang mga mata. Ganoon na lang ang pagpipigil niya mapaluha. Aalis na ako, Dea. Good luck na lang sa bagong assignment mo. Sagot niya hindi tumitingin dito. Dea, magpapaalam na ako. Napatingin na siya rito dahil para inulit lang nitong sinabi kanina. Nakatutok ang mga mata nito sa mukha niya. Magkikita pa ba tayo? Iyon naman talagang gusto niyang tiyakin. Oo naman, kapag may panahon ako, papasyal pa rin ako rito sa inyo. Mag-iingat ka roon. Aniyang, hindi na madugtungan dahil tutulo ng luha niya kung magsasalita pa siya. Dea, listen to me. Lumapit pa ito hanggang sa wala na yatang 3 dangkal ang layo nila sa isa't isa. Mag-iingat ako para sa'yo. Gusto ko sana mag-aral ka mabuti para matapos mong course mo. Do take care for me too, okay? Tumango siya kasabay ng pagpatak ng 2 butil ng luha. Maagap na pinahid nito ng mga daliri ang mga iyon. Gusto sana niyang yumapos dito. Ngunit nagkasya na lang siya sa pagpisel nito sa kanyang balikat at baba. Nasa terrace si Dea ng hapong iyon. Inaabangan niya ang pagdating ng papa niya. Dito siya magsasabi ng gusto niya mag-enroll ng summer class. Nauna na siya magsabi sa mama niya, ngunit hindi siya nito pinayagan. Pahihirapan lang daw niya ang kanyang sarili.
Nangangayayat na nga raw siya ito at gusto pa niyang igugol sa pag-aaral ang 2 buwan na dapat na bakasyon niya. Hindi lang niya masabi sa mama niya na hindi hirap sa pag-aaral ang dahilan ng pangangayayat niya. Dinaramdam pa rin niya ang pag-alis sa kanila ni Kinito, lalo pa at hindi man lang nito sinasagot ang mga text messages niya. Tumawag lang ito minsan, landline telephone pa ang gamit nito. Iyon ay nung unang araw na wala na ito sa kanila. Sinabi lang nito na maayos ang quarter sa tutuluyan nito sa Subic. Ipinaalala rin ulit nito sa kanya na mag-aral siya mabuti. Hindi na nasundan pa ang tawag na iyon. Nagtatampo siya sa kanyang mama, ngunit matigas ang pasya nito. Kaya ang papa naman niyang susubukan niyang pagpaalaman. Mabuti ka pa, sisiw lang sa iyo ang midterms. Kami, nangangamot na doon sa terror na prof na iyon sa business math, daing ni Berna kay Dea. Nasa 2nd taon at 2nd semestre na sila nito. Kaklase pa rin niya ito sa ibang subjects. Siya naman ay may ilang subjects na advance sa 3rd taon. Pasalamat na nga lang ako at nakuha ko ng subject na iyon last summer. Bakit nga pala absent kayo si Sam? Ani ang tinutukoy ay ang kaklase at ka-MU nito. Ewan ko sa isang yun, baka may PMS. Natawa siya. Mukhang nagka-LQ na naman kayo. Mabuti ngang wala siya. Maiimbyer na lang ako kapag dinedadman niya ako sa klase. Bakit ganun? Mas marami pa yata kayong pinag-aawayan kaysa pinagkakasunduan. Ano ba namang mutual understanding yan? Ewan ko nga ba? Nawawalan na rin kasi ako ng gana sa isang yun. Nahinto pag-uusap nila na makarating na sila sa tapat ng bahay nila. Biglang kumabog ang kanyang dibdib na makita niya isang motorsiklo sa gilid ng teres nila. Ngunit pagtungtong pa lang nila ni Berna sa landing ng teres ay biglang lumabas ang nakangiting bulto ni Kinito. Parang biglang naparalisa ang lahat ng facial muscles niya. Hi Dea, kumusta ka na? Lumapit ito at pinisil pa ang braso niya. Oh, hindi ka ba natutuwang makita ako? Wala nag-iba sa itsura ni Kinito. Sa loob ng maraming buwang hindi sila nakita. Hindi pa rin kumukupas ang feelings niya para dito. Labis-labis na excitement ang nararamdaman niya pagkakita rito. At hindi niya alam kung paano sasawatain ang pananabik na iyon. Maraming tao sa paligid nila, ngunit sa tingin niya ay silang 2 lamang ang naroroon. Hindi ka na nagsalita riyan. Nagtatampo ka ba sa akin? Dagdag na sabi pa ni Kinito na hindi pa rin siya makasagot. Hindi pa rin nababawasan ng ngiti nito. Dea, kumilos ka na riyan. Pukaw ng mama niya. Si Berna na nag-serve sa ibang bisita. Itong si Kinito, hindi ka pa rin kumakain. Sabayan mo na. Opo ma. Nagpatiuna na siya sa buffet table. Sumunod naman si Kinito sa kanya. What's wrong, Dea? Usisa nito nang malayo na sila sa mama niya. Umiling siya. Kumusta ka na? Mukhang okay ka naman. Siguro masaya ka sa Subic. Tinitigan muna siya nito. Nasukat niya ikinailang. Naglihis siya ng tingin. Masaya lang ako dahil inilagay ako sa isip ko na maging masaya kahit may longing dito sa puso ko. Ibinalik niya rito ang kanyang tingin. Mas gusto ko pa rin dito, Dea. Mas masaya ako at mas kontento noong narito ako at araw-araw na nakikita ka. I wonder kung natatanggap mo mga text ko. Hindi ka kasi nag-reply kahit minsan. Sinadya ko talaga iyon. At oo, natanggap ko lahat ng text messages mo. Inabutan niya ito ng pinggan na hindi na nito dinugtungan ng sinabi. Natutuwa siya pero naiinis din. Parang nagpapahagi niya naman ito. Pero hanggang doon lang. Malabo pa rin sa kanya kung may gusto nga ba ito sa kanya o binibiro lang siya nito. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na siya umasa makikita pa sila. Umalis ito nang wala namang sinabi kung babalik doon. Ni hindi nga ito nagpaalam sa kanya. Basta kinawayan lang siya nito nang sumakay na ito sa motorsiklo. Nang gabing iyon, umiyak siya sa kanyang silid at sumumpang kalilimutan na niya si Kinito. Ilang araw bago sumapit ang 18th birthday ni Dea, ay tumawag ang Kuya John Lloyd niya. Nagpadala raw ito ng pera para sa debut party niya. Gusto nito maging engrande ang kanyang debut party. Ayaw na sana niya mag-celebrate. Wala naman siyang gana. Wala ang taong gusto niya makita sa espesyal na araw na iyon. Ang taong kahit sinabi niya sa sariling kalilimutan na niya ay hindi pa rin matanggal sa isip at puso niya. Pati nga si Berna ay excited na nagvoluntaryong tutulong sa pag-host sa naturang event. Nagpatiano na lang siya upang hindi na magtanong pa ang kanyang mama.
Natatakot din siya mag-usisa ito, lalo na at ilang ulit na rin niya napansin na lihim siyang pinagmamasdan nito. Kumpleto ng mga escort mo para sa cotillion at 18th roses. Sana naman ay gawin mong available ang sarili mo para sa practice, ani Berna. Lumiliban na ito sa klase dahil itong punong abala sa pag-iensayo ng mga kasali sa programa para sa debut party niya. May quiz pa kami sa Echo, sa susunod na araw na lang. Hay, ano ba? Hindi ka naman siguro ibabagsak ng prof mo kung minsan ka lang hindi makakakuha ng quiz. Iyon ang ibang kasali, uma-absent na rin sa klase nila, makapag-practice lang. Ano ba talaga ang problema at wala kang ganang pagandahin ng party mo? Hindi siya umimik. Mukhang numipis na pasensya ni Berna sa kanya. Kasalanan naman niya, aminado siya roon. Huhulaan ko, ang pagsintang pururot mo na naman kay Kinito, no? Tama ba ako? Bumuntong hininga siya. Kilalang kilala talaga siya nito. Mula nung umatan siya ng wedding anniversary party ni na mama at papa, hindi na siya nagparamdaman lang. Regular naman ako nagtatext sa kanya. Hindi man lang siya nag-reply kahit isang beses. Sinasabi na nga ba "Hay nako Dea, kalimutan mo na kasi siya. May sasama ako sa debut party mo na super gwapo at super hunk. Kasama rin siya sa mga magiging escort mo. I'm sure, kapag nakilala mo siya, makakalimutan mong burang na Kinito na yon. Sobra ka naman makapanlait. Burang na bang 27? Whatever, sumapit ang 18th birthday ni party ni Dea. Idinaos iyon sa isang maluwang na function room ng Bayview Park Hotel. Masaya rin siya kahit paano. Sa tingin niya, ay nag-e-enjoy ang kanyang mga magulang, lalo ng papa niya. Si Berna naman ay nag-e-enjoy na ipinagtulakan siya kay JV, isang Filipino-American na kaibigan nito. Hindi nag-e-exaggerate ang kaibigan niya. Totoo ngang super hunk at napakagwapo ni JV. Sa ipinakikita nitong atensyon sa kanya, kung hindi ito nagkukunwari lang, ay flattered talaga siya. But her heart remains stubborn. Wala ito interes sa gwapo at macho na katulad ni JV. Isang lalaki pa rin na kilala niyon, si Kinito lang. Sa kabila ng kahungkagan sa puso niya, ay matagumpay niya nagawa ang lahat ng inaasahan sa kanya ng lahat. Nagplaster siya ng ngiti sa mga labi niya. Nakausap niya ang lahat ng mga bisita. Nasunod niya ang programang ginawa ni Berna. Ngunit siya rin ang unang-una nagyaya na umuwi na. Dahil mahirap palang gampanan ng isang papel kung ayaw mo talaga iyong gawin. Nakakapagod, nakakatayo ng enerhiya. Ako na maghahatid sa iyo, Dea. Pag-voluntaryo ni JV nang marinig ito na gayaya na siyang umuwi. I brought a car with me. Doon na tayo sumakay para naman malaman mo kung saan ka nakatira. Salamat, pero kasama kong parents ko May sasakyan din naman kami. Sasakyan iyon ng isang tiyuhin niya sa father's side. Nagboluntaryo itong gawing service ang van nito para sa okasyon. Pwede naman kay JV na tayo sumabay, singit ni Berna. Ang dami na nang sakay sa van ng tito mo. Sasabay pa iyong ibang kapitbahay nyo. Masakip na roon. Teka, ipapaalam ko na kina Tita Morena. Bago pa niya mahabol si Berna, ay nakalapit na ito sa mga magulang niya. Wala siya nagawa kundi sumakay na lamang sa kotse ni JV. Parang ang lalim na iniisip mo. Napakislot siya nang tapigin siya ni Berna. Nasa backseat ito at siya naman ay nasa passenger seat ng kotse. Sorry, aniya kay JV. May sinasabi ka ba? Medyo pagod na kasi ako at inaantok na. I understand, pero pwede naman siguro akong dumalaw sa inyo kapag weekends. Oo, pwede kang dumalaw. Lagi lang sa bahay sa Dea kapag walang pasok sa school, sagot ni Berna. Para sa kanya, atribida talaga ang kaibigan niya. Ikinompromiso na naman siya. Oo nga, napipilitang sabi niya. Kulang ang saya na nararamdaman ni Dea mga kafelisidad. Hinahanap ng puso niya si Kinito. Magpakita kaya si Kinito kay Dea? Kaya naman, abangan!